Ngayon po ay Tuesday ng unang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabuni," na ang ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama," sabi ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit po ba hindi nakilala agad ni Maria ang ating Panginoong Jesus noong siya'y muling nabuhay? Sa mabuting balita, nang pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus na puno ng kalungkutan, pagdadalamhati at pagluluksa, nagpakita sa kanya ang Panginoong muling nabuhay. "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" tanong ni Jesus kay Maria. Ngunit hindi agad nakilala ni Maria na si Jesus pala ang nakipag-usap sa kanya, na maari ding ang ating Panginoon ay dumarating sa ating buhay sa gitna ng ating pagluluksa, kalungkutan at pagdadalamhati. At maaring tulad kay Maria Magdalena, hindi din natin nakilala ang ating Panginoon. Ngunit bakit nga ba hindi nakilala agad ni Maria Magdalena sa Jesus noong siya muling nabuhay? Una, dahil maaring mayroong nagbabago sa anyo ng ating Panginoon dahil ang Kristong muling nabuhay ay nagkaroon na ng glorified body. Ikalawa, hindi nakilala agad ni Maria Magdalena dahil siya'y umiiyak at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Maaring natakpan ng tubig o luha ang mga mata ni Maria na nahaharangan ng kanyang kalungkutan, ang kanyang paningin, ang kanyang pagluluksa ay nakapagpalabo sa kanyang pananaw. Kaya hindi maliwanag ang paningin ni Maria at wala siya sa focus at wala sa kanyang sarili dahil sa kanyang pagdadalamhati. Ibig sabihin, hindi po masama na malungkot, umiiyak, magdadalamhati at magluluksa dahil sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Talaga namang masakit ang anumang paghihiwalay. And human as we are, kailangan din natin ang pagdadalamhati at pagluluksa. Ngunit huwag po nating hayaang matakpan, matabunan ng ating kalungkutan ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nagluluksa at nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating mahal sa buhay. Ngunit hindi po tayo nagluluksa na walang pag-asa. Totoong minsan tayo ay bigo at pinanghihinaan ng loob, nagtitiis at umiiyak. Ngunit kailangan din nating tingnan at silipin ang darating na kaluwalhatian at tagumpay. Pangatlo, hindi po nakilala agad ni Maria Magdalena si Jesus na muling nabuhay dahil nakatitig po ang kanyang mga mata sa libingan ni Jesus. Nakatuon po ang kanyang atensyon sa walang lamang libingan ng ating Panginoon. Kaya hindi niya nakikilala si Jesus na nag-aanyaya sa kanya na tumingin sa itaas, tumingin sa langit at tumingin sa kanya. Ang ibig sabihin, hindi lamang po nakatuon ang ating mga mata, ang ating atensyon sa ating mga kasalanan at problema, mga pagkukulang at pagkakamali at krisis at hidwaan. Tingnan din natin ang ating kakayahan. Huwag nating hanapin ang wala sa atin. Gamitin natin kung ano ang mayroon tayo. At tumingin tayo kay Jesus at sa krus. Ituon natin ang ating mga mata at ang ating atensyon sa Kristong muling nabuhay na nagtatanong din sa atin, sino po ba ang hinahanap mo? Ito po
ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.